kailangan natin tanggapin ang ating Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nasa 200:16 na sapagkat ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan, kaya binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino yung kaisa-isang anak? Diba si Jesus? Lord, si Jesus. Sabi doon, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na hindi lang yung mapahamak na pagpunta mo yung kasagasahan niya, kundi yung kapahamakan na sinasabi doon ay yung katampan, taga-taga na kapoy. Hindi ba? Kaya ngayon, itong kaligtasan na to ay libre. Tatanggapin mo lang siya na parang regalo. So, parang regalo na rin natin talaga sa atin, di ba? Wala tayong magagawa sa ating buhay kung wala tayong Jesus, di ba? Kaya ngayon, iniimbitahan kita ng manalangin ng pagtanggap nang sa ganun ay maranasan natin yung buhay na walang hanggan, di ba? Sige, sabay ka sa panalangin ko, repeat after me, ha? Repeat natin ang ating mata, sabihin mo, Panginoon Jesus, nasaan ka? dito ako, house. Kuya Art, punta pa tayo sa parola ng baras. May sasabihin ko lang. Sige, sige, antayin mo. Ngayon, yung assurance, yung sinasabi mong yung kaligtasan talaga is yung ma-assure mo yung buhay na walang hanggan. Sabi doon sa Ephesians 2:8 ganyan, na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kaya walang may pagmamalaki ang sino man, diba? Ibig sabihin, kaligtasan ay hindi gawa ng tao, hindi gawa ng kung anumang relihiyon or ng pera, kundi tanging ang Diyos lang, di ba? O tayo natin yung Ephesians 2:8 na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay kayo'y naligtas, di ba? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sino daw yung paano daw tayo naligtas? Ibig sabihin dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay nang tatandaan mo. Dahil sa kagandahang loob kayo'y naligtas, hindi sa pamamagitan ninyo. Ibig sabihin, wala kang dapat ipagmalaki na maliligtas ako kasi save ako, kasi mabait ako, kasi marami akong pera. Hindi, kundi maliligtas ka dahil sa kagandahang loob ng Diyos, diba? Hindi sa pamamagitan ninyo, kaya walang ipagmamalaki ang sinuman. Kaya nga kung babalik tayo dun sa John 3:16 na sabi dun, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Iyon yung kasiguraduhan ng kaligtasan natin nung unang tinanggap natin si Jesus, at ngayon yung bang mas ma-assure mo yung eternity o yung forever na sinasabi nila. Sinasabi nila walang forever, pero hindi, meron talaga. Kaya ayun, kumbaga bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesus, nakabase lang tayo dun sa kabutihan ng Diyos. Oo, ginagawa tayong diba? May mga napapansin ka sa mga ibang mananampalataya din na mababait, pero totoo niyan, walang mabait kundi si Jesus lang. Kumbaga nai-impart lang sa atin or nahahawa lang tayo ng kabutihan ng Diyos, kaya tayo nagiging mabuti din sa kapwa natin, di ba? So ganun lang siya, buhay na walang hanggan. Kaya ikaw, kung gusto muling tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nangyayang kita uli na manalangin ng panalangin ng pagtanggap. Gusto mo ba? I-pray tayo. Ipikit natin ang mga mata natin. May gawa sa
piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na atin ng puso, pinagmalayan lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong